Good morning mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, mayroong isang napakainit na rally. Ayan dito na nagaganap dito sa social media at panoorin po natin. At bago ang lahat mga boss, please like, share and subscribe sa ating channel mga boss. Ayan, maraming salamat at panoorin na po natin. Masamang magkamali. Ang masama, yung alam mong mali, ay pinapatuloy mo pa rin. Si Bongbong Marcos, alam na niya na mali ang tatay niya kasi magnanakaw rin, pinagpapatuloy pa rin niya. Meron bang 1K? Tama ba yan? Yung 1K Diba? yan. Oo, tama. Si John Rico, tao lamang siya. Okay. Natukso lamang siya kasi mukhang pera siya. Eh ngayon, nalaman niya na masama pala yung pagnanakaw. Eh di pinulgar niya si Bongbong Marcos pati si Martin Romualdez. Diba? Oh, sige. O, lahat, nandito na. Makikinig. Okay. Pakinggan po natin ang paborito kasuhan. Ang pinakamagiting, ang may dugong Bonifacio. Mga kapatid, sa mga nagugutom, paparating na po ang pagkain natin. So, standby lang po tayo habang inintay po natin yung service. Mabuhay Maisog! Mabuhay! Oh. Ibabayad ko sa mga hitman para Oh, Diyos ko. Wala pong hitman daw na laro. Walang ganon, di ba? Oh, basta talagang gusto mo talagang makita sila sa CITG bukas, no? Di ba? Wala din eh, no? Kalmahin ang sarili, inhale, exhale, yan. kaya hindi ako I am not comfortable speaking in front kasi minsan yung mga intrusive thoughts ko. Naiintindihan natin. It's out of this world. It's out of this fucking world. Yes. You know? Pagpasensya mo na, ako lang din ay naatasan mag-MTRCB. So, para wala tayong kaso kasi natanong ko sa maisip kung ilang abogado. Eh, si attorney kanina, isa lang. Uwi na ng Davao. Tapos kakasuhan ka sa Maynila, yung abogado mo nasa Davao. Eh, sino magpe-present sa'yo doon? O, paano yun, di ba? Pero hindi naman natatakot. Walang natatakot sa kanila. Kasi sabi ko nga sa'yo, ang medalya ng isang maisog, kaso. Diba? Dahil darating din ang panahon na lalabas ang katotohanan. So, hindi ko na matatagalin. Ibibigay na natin ang entablado sa inyong paborito, si Miss Amor Powers ng Hakbang ng Maiso! Magandang gabi, Filipino! Magandang gabi, Pilipinas! Hanggang gabi! Ako ulit, si Amor Patrio. Ako ay disappointed today kasi akala ko magmamarcha tayo papuntang at maghahatid tayo ng mga demonyo pabalik sa impyerno. Na putang ina! Tatanungin ko kayong lahat, ano ang rason bakit kayo nandito? That's number one question. Number two, ano ang inaasahan at inaasam nyong resulta? Makrisay, bumaba. Number one, ano ang rason bakit kayo nandito? Pakilakas ng sigaw! Mabait si Marcos! Marcos, sit down while you have the fucking chance. Oo nga, tama. Okay? Kain muna siya para maganda lang. Save whatever you can sa family name nyo. Because after this, after your presidency, you and your family is nothing but a plunderer demon. So save yourself and your family name while you still have the chance. Ngayon, I have a question doon sa mga ayaw manawagan ng Marcos resign. Putang ina. Nagagalit ko ba? Are you rallying for transparency and accountability pero hindi mo naman masigaw ang putang ng number one na mastermind na andyan sa Malacanang na nagpirma, nag-approve, nag-utos ng lahat ng mga pagnanakaw. Putang ina, mga Pilipino, magising kayo. You are so upset. Galit kayo sa 500 billion lang na flood control project. It's just a small amount
Alright? GAA! Magkano ba ang GAA? Sino magaling sa numbers dito? 241, 231, 200 plus billion. Right? Pag-usapan natin ang PhilHealth na ninakaw nila. 89 billion. They were able to take 69 billion. Ngayon, nagpa-press ko si Marcos. Right? Ibabalik niya ang mga ninakaw nila. Proud na proud siya dahil babalik niya ang mga ninakaw nilang pera. May confirmation ba na ibinalik ang pera? Diba? Binibilog at ako ang magsasabi sa inyo. Kung walang mangyayari sa event na ito, magpahinga kayo ng maayos at huminto kayo ng paghinga kung pwede dahil wala nang pag-asa. Right? Walang pag-asa. Alam niyo kung anong tunay na nangyayari? Ninanakawan tayo. Alam natin na nananakawan tayo, pero binibilog ang ulo natin. Binibilog. Mind conditioning, press con, Claire Castro, putang inang Claire Castro. Binibilog ang mga ulo natin dahil ang tingin nila sa atin ay bobo, tanga, at mahihina. Alam kong takot kayong makulong, alam kong takot kayong ma-CIDG, right? Alam kong takot kayong makasuhan. Pero ito ang tandaan nyo. It is rare for a person to be offered the chance to do something for the country. Sabi nga ni PRRD, you only have one life, but if you do good, one is enough. Kaya tatanungin ko ulit kayo. Hindi pa natatanungin. Tandaan nyo ang rason kung bakit kayo nandito sa rally. At isapuso nyo kung ano ang gusto nyong resulta ng rally. Hindi dahil gusto nyo, hindi lang, it's not as superficial as gusto kong may mabago, gusto kong mapanagot si Marcos. You know? Utang natin ang magiging pagbabago sa lahat ng mahihirap na ninanakawan ng gobyerno. Utang natin ang magiging resulta ng rallying ito sa lahat ng mga mahihina, mga may sakit, mga seniors na hindi afford mabuhay sa Pilipinas dahil imbes na mag-focus ang pamahalaan sa pagpapabuti ng buhay ng Filipino, wala silang ibang concern at tungkulin kundi ang magnakaw ng mali-malitang pera. Bongbong Marcos! I hope na nakikita mo to. Saan sinabi ko na to, manawad sa Cebu, nasasabihin ko ulit. You are the most corrupt. You are the most evil. And you will go down in the history as the most hated president in the world history. Hello. Mayor sa Angeles City na maisog ay nais ko magpaalala sa lahat. Ang sabi sa salita ng Diyos, kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Dalawang salita ang ating tandaan. Nagdiriwang at lumuluha. Tayo ba'y nagdiriwang o lumuluha? Lumuluha! Nagdiriwang ba o lumuluha tayo? Lumuluha! Lumuluha. Simula nung umupo itong si Junior sa Malacanang, 3 taon na at mahigit ang kanyang pamumuno. Maraming mga nangyaring nakakalungkot sa ating bansa. Maliban sa kalamidad na kung saan pinangakuha ng ang bayan natin, ng mga mamayan natin, kapwa natin, na sila ay tulungan, meron bang nangdiriwang? Sila ay lumuluha. Tama.
Walang tulong na umabot sa kanila kundi mga pangako na napako. Anong gagawin sa 5,000 para sa kakaunti daw na nasira? Anong gagawin sa 10,000 sa kumpletong nasirang bahay? Aba, pampagawa yata ng bahay ng kalapati yan ha. Nagdiriwang ba tayo? O lumuluha? 3 taon. Meron bang nangyari? Wala. Sumunod-sunod ang bagyo. Lindol. Lumuluha ba ang bayan o nagdiriwang? Nakakalungkot. Ang ating panalangin sa religious sector ay magkaroon tayo ng bansa na nagdiriwang. Isang bansa na mapayapa at maayos. Ngunit sa mga nakaraang mga taon ng pamumuno, imbis na tayo ay nagdiriwang, lumuluha tayo sa mga sunod-sunod na krimen, patayan, rape, pagnanakaw, drugs, at iba't iba pa. Lumala at lalong lumalala ang ating sitwasyon. Tayo ba'y nagdiriwang o lumuluha? Bayan ko, wala tayong nais sa ating mga pastor, sa ating mga miyembro, tayo nananalangin sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Pinapanalangin din natin sila. Ngunit ngayon, ang panalangin natin at ang isigaw natin ay Marcos resign! Sigaw natin lahat! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Dahil tayo ay lumuluha, hindi nagdiriwang. Kung magtatagal pa ang kanyang pamumuno, na ngayon ay lalong naging maliwanag sa bayang Pilipinas ang korupsyon. Akala natin, yun lamang ang mga buhaya na nandiyan sa tabi niya. Meron siya pala ang ama ng mga buhaya. Isang nakakalungkot na pangitain. Anong mangyayari sa kinabukasan ng ating mga anak at apo kung magpapatuloy sa lupa ng mahigit na 2 taon ang kanyang pamumuno? Kaya nga no ating sigaw, Marcos resign! lakasan natin! Marcos resign! Sigaw pa! Marcos resign! Bumaba ka na, alang-alang sa kinabukasan ng aming mga anak. Bumaba ka na, Ginoong Marcos. Ulitin ko, kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nanguna ay masama, sila'y lumuluha. Sila ba'y matutuwid? Hindi! Isigaw natin, sila ba'y matutuwid? Hindi! Ang mga nangunguna ay matutuwid ba o hindi? Hindi! Sila'y masasama. Kaya Magandang. Grabe mga boss, no? Grabe yung tensyon ng mga kaliwat kanang rally dito sa Pilipinas. Ikaw mga boss, so ano yung opinion mo dito? Yan, pag-comment na lang dyan at mahalaga yung comment bilang isang sambayan ng Pilipino. Ayan mga boss, maraming salamat din. Paki-subscribe sa ating channel at hanggang sa muli mga boss. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat mga Pilipino. Kahit konti lamang tayo, hindi pa siya yung pagiging marami. No? Kahit konti tayo, basta totoo tayo sa ating pinaglalaban at alam nating tama tayo, kahit mamatay tayo, lalaban tayo ng lalaban. At unang-una sa lahat, kahit saan ako pumunta, kahit sino ka pang yawak ng organizer ka, magsisisigaw ako ng Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi kung sinong organizer ang masusunod. Ang masusunod ay yung mga Pilipinong galit at ayaw sa korupsyon sa ating bansa. Kaya ito ang mensahe ko. Alam ko yung mga abogado bright. Pero nagtataka ako kay Claire Castro, abogado siya pero nagmumukha siyang abogaga. Tinatakpan mo yung pagnanakaw ng bangag nating Pangulo. Ngayon, birthday nito nga si Martin Romualdez nito nakaraan. Abay, napakaganda ng regalo sa kanya ni Zaldico. Nagustuhan niya yata ni Martin Romualdez
ang regalo sa kanya ni Mr. Zaldico. Dahil kaya pala hindi pinapauwi si Zaldico dito sa ating bansa dahil tinawagan siya ni Martin Romualdez dahil hindi siya pinapauwi ni Bongbong Marcos. Kasi ayaw nila na malaman ng tao itong pagnanakaw nila. Hindi ikasabi ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro. Si Bongbong Marcos ang nagpahayag sa mga tao para malaman itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tanga ka pala. Ikaw ang naglabas ng itong pagnanakaw, korupsyon sa ating bansa, tapos hindi mo alam kung sinong nagnakaw, wala kang naipapakulong. Eh di ba bobo ang labas mo nun? Ikaw ang presidente, tapos hindi mo na alam kung saan napupunta yung mga pinipirmahan mo na budget ng ating bansa. At ito ang nakakapagtaka. Lahat ng tanong ng media dito sa kanila, puro Davao at Duterte. Baka maging abo na lang si Duterte sa dahig. Sasabihin pa rin nila si Duterte ang pumatay kay Andres Bonifacio. Tanga itong administrasyon na ito. Mga bobo sila. Lahat ng tinatanong mo, Davao. Sabi naman ni Claire Castro, kaya walang nakita na sirang flood control sa Davao kasi hindi pa ito binabaha. Para malaman, sabi niya, na merong sirang flood control sa Davao, kailangan bahain ang Davao, gago! Kaya nga hindi binabahay kasi walang magnanakaw doon na congressman. At unang-una sa lahat, Claire Castro, yung congressman ng Davao, handa nilang ipakita sa inyo yung spot report nila doon na nakalagay lahat doon kung magkano ang ginastos nila sa mga flood control project nila. Kayo naman, si Mayor Magalong, nakakalbo ka na sa pagiging mayor mo dyan sa Baguio. Hanggang ngayon, bobo ka pa rin. Nag-retire ng mayor ang gago, pumunta pa ng Davao. Pati ang DPWH, bobo. Pati ang ICI, bobo. Mga utak, ano? Utak! Utak! Mga utak-ipon ang mga taga-DPWH, ICI, pati ang mga politikong magnanakaw, lalo-lalo na ang mga congressman sa House of Representatives, mga utak! Mga utak-hipon yan. Naghalo ang tae pati utak, kaya hindi nila kayang paghiwalayin ang tama't mali. Akala ko nung una, si Abante lang ang utak-hipon. Netong mga lumipas na araw, pati pala itong si Terry Ridon, utak-hipon din. Congressman Terry Ridon, alam ko na naghihiganti ka sa dating administrasyon kasi tinanggal ka ni Duterte na chairman ng Urban Corp. Bakit? Walang ginawa yun nung naging chairman siya ng National Commission of the Urban Poor kung hindi gumastos ng pera ng gobyerno. Pumupunta ng abroad. At ang ginagastos niya ay pera ng gobyerno. Ang sinasama niya, anak niya, kamag-anak niya, pinsan niya, buong pamilya niya. Ano ang sinasabi niya? Mga staff ko yan lahat, mga staff ko yan lahat. Bakasyon ng bakasyon, abroad ng abroad, ang gamit niyang pera ay pera ng taong bayan. Kaya tinanggal siya ni PRRD na chairman ng Urban Poor. Kaya ngayon, gusto niyang paimbestigahan ang Dolomite Beach dahil yan daw ang nagiging punot-dulo kung bakit binabaha ang mga taga-Maynila. Terry Ridon na bobo, tanga, hampas lupa, insekto, magnanakaw at tuta ni Bongbong Marcos para malaman mo, hindi ang Dolomite Beach ang dahilan kung bakit binabaha ang mga tao. Kaya binabaha kami sa Metro Manila at buong Pilipino, lalong-lalo na sa mga taga-Bulacan kasi ninakaw ninyo yung budget ng flood control. Hindi mo pa nga naipapakulong yung mga taong magnanakaw tapos gusto mo naman lumipat ng ibang kaso? Wala ka pa naipapanalo doon sa pag-imbestiga mo doon sa House of Representatives. Ngayon gusto mo na naman pa-imbestigahan ang Dolomite Beach. Bakit? Gusto nila tayong ilihis sa totoong isyo. Gusto nila tayong alisin sa focus natin na korupsyon ang target natin at pawaliin ang kurakot sa ating bansa.
Kaya ngayon lahat ng isyo pinapalabas nila. Para ang Pilipino mawala sa focus na papanagutin itong mga kurakot na politiko. Di ba? Yan ang plano nila. Isa pa itong si Tuta Soto Este. Ano ba yun? Tito Soto? Pepsi. Ha? Pepsi? Pepsi. Hindi ko alam yung Pepsi. Ang alam ko, Red Horse. Baka magalit, ipatawag tayo sa Itbulaga. Bakit mo sinasabi ko si Pepsi Paloma? No. Ayaw, alam niya ni Tuta Soto Este. Tita, ano ba? Tito ba? Akala ko kasi Tuta Soto ng Senate. No? Tuta Soto. Tumatanda ka na, pumuputi na ang buhok mo, bobo ka pa rin sa Senado, gago. No? Soto. Marami yan sila. Pati ang si Ping Lacson. Tuta rin siya ni Bongbong Marcos. Akalanin mo yung naka-schedule na itong Zoom nila na kung saan tatanungin nila si Zaldico sa lahat ng mga pinapalabas si Zaldico ngayon na issue. Eh nung nakita ni Ping Lacson na hindi nila nakukontrol itong si Zaldico, hindi niya tinuloy. Umalis ka dyan sa Blue Ribbon. Pumunta ka doon sa Pink Ribbon kasi doon ka nababagay, gago. Baka sabihin niyo, palamura ako, gago ng gago si Kuya Park. Ang ibig sabihin po ng gago sa UP Dictionaryong Pilipino, gaga kung babaeng mahina ang utak o walang talino. Gago kung lalaki. Ang ibig sabihin ng gago pala ay walang talino, walang utak, walang laman ng utak niya. Kaya lahat ng politiko na nagpapauto dyan kay Bongbong Marcos ay gago at gaga. Kaya dapat Bongbong Marcos, mag-resign ka na dahil ayaw na sa'yo ng taong bayan. Nakakahiya sa'yo na presidente, lahat ng estudyante, lahat ng Pilipino, araw-araw na sa kalsada para ipanigawan na Marcos resign. Kaso, dahil makapal ang mukha mo, mas makapal pa yung pagbumuka ni Bongbong Marcos sa hollow block o sa simento na ginamit niya sa flood control. Magnanakaw ang lahat ng Marcos at gago ang lahat ng sumusunod sa kay Marcos, pati ang mga kapulisan na nagbubulag-bulag. Sinabi na ni PRRD dati pa na si Browner alam niya ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At ang tanong ni PRRD sa mga sundalo at pulis, hanggang kailan kayo magpapatuta sa gobyerno na walang ginawa kung hindi magnakaw at pahirapan tayo mga Pilipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Baka kayo makasinay, kawatan ng mali. Kung kayo ay huli. Hello? Ayun. Tanggap ng maletang pera.